missing you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, Hi guys, it's me again, Nara Arquitera at your service. For today's video guys, magmamarites ako, char. Ilalabas ko lang yung saloobin ko sa isang kwento na binasa sa akin ng isang OFW na bago dito sa Saudi. So, kasi related din ako dito sa kwento niya. Pero, yung video ko, don't worry guys, related pa din siya dahil trabaho ko yan. So, sa hindi nakakaalam, nagsa-sideline din po ako ng salon dahil yung kapatid ng amo ko is may salon sila. So, isa po ako sa kasamahan pag maraming customer. So, for today's video, ang dami naming customer, hindi lang 11 na bata, kundi I think nasa 25 sila lahat. So, ayun. Nasa akin na po yung corona guys, kaya ang dami kong trabaho talaga, baka hindi nyo alam. Pero it's okay, I'm so thankful na may trabaho ako, may sahod ako, buhay ako, maganda ako. Wow, sana all maganda. So, kidding aside, balik tayo sa kwento natin. Yung kwento kasi guys is may isang Pilipina na kasamahan niya is nasa salon at nilo-lockdown siya. So, shout out ate, char. Shout out sa mga naglo-lockdown sa mga trabaho namin as kasambahay. Guys, wala talagang masama sa pagiging kasambahay. So proud of it, char. Proud po talaga ako dahil ang dami ko nang nagawa, ang dami ko nang natulungan dahil sa pagiging isang kasambahay. O diba? Wala, swerte kayo kung napunta kayo sa part na nasa salon lang kayo. Swerte kayo na naging nurse kayo, naging teacher kayo, naging engineer kayo, or whatever. Ano pa yung work ninyo. Ang swerte ninyo, thankful kayo dapat. Huwag nyo nang pansinin yung ibang mababa lang yung position dito sa lipunan. Huwag kayong masyadong judgmental. Kasi hindi nyo naman alam kung anong pinagdaanan ng tao, kung bakit dyan lang siya yung trabaho niya. O diba? At saka hindi lahat ng mga professional kayang gawin yung mga ginagawa namin. Huwag kayo dyan, char. So maldita ako char. So ayun na nga. Sana ba tayo sa kwento dito, char? Yun na nga, naranasan ko din yung mga naranasan niya. Pero magkaiba kasi kami. Ako hindi ako umiyak. Matapang ako Kulang na nga lang, ihulog ko sa hagdan Oo, naranasan kong api-apihin dito dahil bago lang ako sa amo namin. Naranasan kong hindi binigyan ng pagkain. Naranasan ko yun lahat. Pero madiskarte talaga ako guys. Kung hindi nyo ako bigyan ng pagkain, why not? Magluluto ako, natulog kayo, magising ako. Kailangan ko lang talagang mabuhay dito sa mundo. Wow. Oo, kailangan ko mabuhay dahil hindi naman kayo nagpapasahod sa akin. So, lahat ng pagkain na nasa ref, sa amo ko. O, diba? Diskarte lang talaga yung malupit, yung kailangan mo. Huwag nilo-lockdown ka na may mga kasamahan ka na mga ganon. Huwag mo silang patulan. Hayaan nyo sila. Dahil hindi sila yung nagpapasahod sa'yo. Hindi sila yung, wala silang karapatan. Oo, wala silang karapatan na i-down ka. Wala silang karapatan na huwag kang pakainin. Wala silang karapatan. Gawin mo kung anong gusto mo. Kung ano yung ipapala mo sa amo mo, ganon. Yung may iba kasi dito, madam guys, na naniniwala sa mga chismis, ganon. Kaya medyo delikado din kasi pag may mga kasama kang mga hayop, ganon. Kaya ayun, kung bago lang kayo, hayaan nyo lang sila, tapos gumawa ka na kung anong gustong ipagawa ng amo mo. Ganun lang dapat yung gawin natin. Tapos yung mga tao kasi, mga ganyang tao, kulang yan sa pansin char. Yung sabihan ka na wag kang sumama sa amin kasi haya ka ng mga bata. Ang sarap, sarap talaga sa pakin. Oo, ganun. 'Di ba? So, yun lang siya guys. Yun lang yung ko, dapat kung anong mayroong trabaho tayo, thankful tayo, ganun. Huwag kayong mag-lockdown ng tao. Bye-bye, and sana nagustuhan nyo ang video ito at sa susunod ko pang video mga chismis. Char, hindi naman siya chismis, parang nagpalabas lang talaga ng sama ng loob. Bye-bye!